Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Eloy Bugres muling binanatan si Annabel Rama. Ngayong araw may panibago na naman na revelasyon itong si Eloy Bugres tungkol sa mga lihim na matagal nang tinatago itong si Annabel Rama. Maliban sa di umano pangluloko ni Annabel Rama kay Jinky Pacquiao na umabot ng 3 milyon ay biniktima niya din di umano ang sariling pamangkin na si Carissa Rama. Tila lahat ay natulala at nagulat sa mga pasabog ni Eloy Bugres. At hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag si Annabel Rama tungkol sa mga banat sa kanya ni Eloy Bugres. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panuorin natin ang full video. Sasabihin ko sa inyo kung sino nga mga tao ang gin-scammeres nito ni Annabel. I just want to establish the character that she has. And why is it a lot of people has been complaining silently sa babaeng ito at bakit ang mga tao ay hindi maka-imik sa kanya dahil ang kanyang kinaproject katulad niyan, mention niya ang pangalan ni Marcolita. Ano mo si Marcolita, querido? Ano ka ni Marcolita? Si Marcolita din natutulog sa inyong apat, yuta. He's a senator and he's supposed not to be partial. Magamit-gamit ka pa kay partial, hindi kami natatakot kay Marcolita. Binuto ko na siya. Apinan ka, ibig mong sabihin, magiging partial si Marcolita? Paboran ka? Bakit? Bilatsing Eloy, wala kang kasalanan sa mundo? Wala ka naglukos sa Manila Film Festival, hindi mo nulukos Jinky Pacquiao sa 3 milyon nga mo sanay? She tends to use names. Powerful names, kasi kung name niya lang naman, hindi naman powerful. Sa totoo lang, di ba day? Hindi ba day ang pangalan mo day? Kung pangalan mo lang day, hindi ka naman day magkamirian day. Mahilig ka lang day magtapik-tapik to day, magduul-duul day, kag mag-apil-apil day, sang imulawas day. Sa mga tao day, nga mga kilala, lalong-lalo na day. Sa mga senador day, kag sa mga negosyante, mga mayayaman tulad ni Chavit Singson day. Pilingira ka man, itsusira ka man, bisaya kang manok. Kung pangalan mo lang day, mga artista lang naman kayo day, wala ka naman mga negosyo day. Maapil-apil ka, maduul-duul ka man sang imong kaugalingon sa ibang taong bayhana ka, yawaan pesti, na ganon. Ngayon, ipagpatuloy natin. Makapanglait ka ang bilatsing Eloy mo, makapanglait ka lahat na lang kung sino-sino na lang may si Chris Aquino ang awayin mo. May si Gretchen Barreto, hindi makagailiga-iya. Itong mga babaeng umalis ka na dyan, Rupa! Bakit ka ba ng pangalan sa anak mo, Rupa, nga may letter F? Hindi ka naman marunong mag-pronounce. Why did you name your daughter with a letter F when you are suffering from speech impediment? Hindi mo ma-pronounce ka ng pangalan sa anak mo, properly Rufa. Hindi mo Rupa, bilatsing Eloy, Bisaya ka talaga, day. Nga bayana ka. Now, she is so used being the Bruhilda. Being the Bruhilda of all times talaga sa showbiz. Mahilig kang manglait daw si Sino ang bilatsing Eloy. When you went back to the Philippines after your stint in America, you went to America because you did not have anything back then, correct? Your children were still small and finally you went back sa showbiz, doon mo naging patrabaho ang anak mo nga kambal. Ang anak mo nga kambal, wala pa sila ganin na 5 years old, gipatrabaho mo na sila sa mga kambal tuko dahil wala nga kayo malamon. Imol ka man. Pigado ka man. Nagdaan ka rin sa kahirapan ng buhay. Bakit ngayon? Kung makapagsalita ka sa kapwa mo, bilatsing Eloy, lumaki ang iyo di sa Malacanang, Blado Palacio. Ha, brother mo ko si Boy Quadrang, kakalabas lang ngayon sa Kwan, kakalabas lang ngayon sa Bilibid. Naranasan mo din na maging purita, kalaw. Naranasan mo rin at some point sa buhay mo nga maging gutom, tama? Bakit ngayon kung magsalita ka when you address people using their financial status quo in life, they're very unfortunate situation. Example, ang mga maids mo noon nga nireklamo ka sa Department of Labor, had you not had anybody in
a government, kung wala ka sang waslig poder, Annabel Conjuring, bilat sing iloy na akusaran ka na sang abuse din. Sinaputi mo, totoo ni sang istorya guys, totoo gina. Ang nagsabi nito sa akin, isa sa pinaka-close rin ng mga artista noon. Alam niyo naman ngayon sa mga celebrity, marami na rin tayo mga kakilala. Lahat ng mga celebrity alam dahil kahit sa publiko, ginasampal mo ang mga kasambahay mo nga kuda sira ka. Hindi mo pinapasahod, bilat sing iloy ka, numero 1 ka kaadik sa kasino. Marami nakakakita sa iyo sa kasino, hindi mo lang yung diversion ang kasino, kaya ka manugutang. Isyo sa chiki, kinakaibigan yung kung sino-sino nga mga incheck. Kinakaibigan sino nga mga negosyante, kapapretend ka nga alahira sa, kapapretend sa amuni, ang dami-dami na complain. Sa 3 nga ibenta mo nga diamante, 2 lang ang totoo, isa mo sa night. Minsan 2 ang mo sa night, isa lang ang diamante. Amuni sa ang kalakaran mo. Hindi lang lumalabas kasi may nag-aayos, ginaayos ni Ramon Revilla, ni Bong Revilla, inaayos ni Ruben, kung sino-sino nga mga kwan eh. Kung sino-sino nga mga kaibigan mo, tinatakpan ka lang dahil sa tinatawag nga respeto kag hiya. Pero ang pinakatotoo sa lahat, bilat sing iloy kakabaldugira. Inaaway yan noon si Chris Aquino, tapos ang nagsalba sa kanya sa mga warrant of arrest mo sa Manila, sino? Hindi kapatid yung Sinoynoy? Hindi ka aliado nila nga kaday sinuna sa mga silito at sinsana? Malail ka bilat sing iloy sa mga babae, do virgin na virgin ang anak mo nga si Rupa, bilat sing iloy. Bago pa napunta na sa kanyang asawa, ito nga si Victas, hindi naman na virgin. Baka mang lait to, hindi nagit sa wala maagwantahan, wala do ka, sobra-sobra ka nagit dyan. Ang pamangkin mo ni sa Carissa ngayon, nga flight attendant sang sa Qatar Airlines, siya mismo, itong post ni Kuano, sang pamangkin mo ha. Just to let you see na ang pinagsasabi ko ay hindi kasinungalingan, ang pinagsasabi ko ay totoo. Ito ang post niya oh. Pamangkin niya to ha, minayday ni Carissa Claire. Ayan. Carissa Claire. Ayan. Ganituhin ko na lang kaya hindi niyo makita. Na ang pinagsasabi kong ni Ama, ayan si Carissa ha. Ayan. Gin-screenshot niya, thank you for this vlogger for backing up my story. My showbiz story kung ano ginawa ng manager tita ko. LOL. Hashtag never forget. Ayan. Nagapasalamat sa akin, kadugo mo na ha. Kung hindi lang kasalanan sa Diyos na i-dishonor ka sang mga anak mo, bilat sing iloy, matagal ka na nilang ginkaliwali. Ang ganda ng pagsasama, bagay na bagay si Richard kag si Sara Labate. Anong ginawa mo? Hinamasukan mo na naman dahil hindi mo madisiplina si Sara. She grew up in Switzerland. She has a Moroccan father with Arabic blood and African blood. Hindi mo na siya maswito. Matapang si Sara. Anong ginawa mo? Siniraan mo, sinulsul mo ang nga mamasboy mong anak. Hindi ka naawa sa mga apo mo dahil hindi mo madisiplina kasi hindi mo mauto-uto si Sara. Lahat na lang bilat sing iloy nga gawin ni Sara, naghahanap buhay sa matino ang isa. Alam mo sa totoo lang, kamukha ko talaga na si Sara Labate. Charing. Sa totoo lang ng mga kabataan ko, mga ganun talaga ang mga aura ko kay Sara Labate. Tingnan nyo bala daw ako si Sara Labate. You always have something to say about somebody. Lahat ng tao makasalanan, hindi ka naawa sa mga apo mo. Kabago-bago pa lang kasal na sang anak mo nga wala din panindigan, tapos ikaw gaasa ka barbe-barbe. Binugre si ganing bilat sing inoy nga si Sara Labate, ang mga dugo na yung kapanalaytay kay Sara, hindi na saya magpander. Sa katulad mo nga wala ka ganit tinapos, bilat sing inoy nabuhay ka lang sa diskarte sa mga anak mo. Ngayon, ginpahiwalay mo ang iyong anak kagang kanyang asawa. Hindi ka pala kontento, ginisyuhan mo pa. Na baka ang pangalawang anak nila ka-cute-cute na sang anak nila nga kwan. Actually, gusto kong pangalawang anak ka-cute-cute do, gusto kong kagatin. Inisyuhan mo pa nga baka hindi si Richard ang ang tatay ko, hindi ka pinamahal. Kung mga ako, ang sa kalagayan ni Sara, bilat sing iloy, muralin ko talaga siya bala na si Batman. You try to provoke people. You start to stir up trouble. And then when they try to retaliate, anong ginagawa mo? Ako, Sar. Asunto, because you actually want to settlement. You try to underestimate people and try to manipulate people kung ang gusto mo nga mangyari masetro kay para kakwarta. Amo ka ne. Parehas ka man si Andrea Gorisita sang Iloilo ang iyo kaya mangcho sa mga lalaki nga may mga asawa. Pagkatapos kung manginit ang mga asawa sa mga lalaki, yaw-yawin sa Facebook, ako saron sang alpot. Why is it we do not have a
that even if you do not see your husband pumping someone else's you could still file a case if you have the evidence like the texting messages, like pictures together. Kasi sa Pilipinas dapat red-handed ka gini. Na makita mo talagang ng asawa mo kadang kabit. Why is it that nobody in the Congress or in the Senate that would pass a bill that would let wives file a case against their husband even if they are only texting intimately with somebody not their wives? We should have this kind of protection also to women that are married. Kasi bago ka makakusar sa asawa mo, dapat makita mo talaga ang kanyang sa tayo sang isa kaalpot. Pero, ang mga bilatsing iloy nga kirida, kapag in-post mo sa Facebook, ikaw pa ma-cybercrime, nasaan ang hustisya? Correct? Now, if there are people now in Congress listening, why don't you pass a bill that would also protect the legitimacy and the legitimate feelings and emotion of a woman, of a wife scorned? Bakit wala kayo sa law na nagsasabi if a man or a woman, a wife or a husband is caught texting intimately, kahit hindi pa hindi pa nagkan, they would face criminal charges as well. Bilatsing Iloy, the most important unit in our community is family, but we do not have a precise law that would protect. Na absolutely na bilatsing Iloy, absolute ang power sa isa kasawa. Nga ako sa ng kanyang asawa ko makita yan sa text messages nga sa text messages nagpakita na sang kanyang wala may may paggawa nito kasi nga makalabanan, mga nandoon nag-uupo sa House of Representatives, mga puro, lahat, mga bilatsing Iloy, mga palatot din, nagpapa din sa iba't ibang klase ng mga babae, ang mga iyo. Nakautang ka sa isang tauhan ni Mayor Lim, nag-bounce ang cheque mo. Nalabasan ng warrant si Tita Daisy ang tumulong sa'yo. That time si Tius Pisto Gingguna, ang DOJ Secretary, kita mo lang milyones ang tumalbog mong cheque, hindi ka naakusar sang tauhan ni Mayor Lim, tama, ni Mayor Alfredo Lim. Tinulungan ka ni Mami Daisy Romaldes, anong ginawa mo? Kinasuhan mo ngayon si Mami Daisy Romaldes for just receiving a recorded phone call with Teta Nena. Hindi mo naisip noon bilating Iloy, ginapusas ka na. Kaibigan ni Tita Daisy, si Tio Festo Gingguna ng DOJ. Hindi ka nakulong. And how do you repay her? Paano mo ginrepay si Tita Daisy Romaldes nga matanda na rin ngayon nga may operasyon sa ilong? How did you repay her? Nagkaso ka sa kanya sa unjust vexation. Ganun Inabel. Sa totoo lang, ikaw ang description talaga ng walang utang na loob. Ganun ka. Ibang klase siya, wala siyang pakialam. Gusto niya lahat masuloy. Wala ang kita ni Richard. Ang kita sa mga anak do sa I feel sorry for her children. Kung tutusin ng mga anak, ito wala namang gani problema. Doon nagmana kay Eddie ang mga ugali nga mababait. Pero ikaw satanista ka, do ginakahiya ka na lang sa mga anak mo kay kalampingasan kang klase sa pagkananay. Hindi na nagkasagot sa kanya si Ador, tapos na ang kaso, na-dismiss na dami pa sa Supreme Court ko. Pag ganito, papunta ka dyan sa langit. Ako sarado sa San Pedro. Tapatawag si Jesus Christ. Kadami ka pa sa gusto na, if you wanna retaliate, if you wanna do something more, if you have other moves, then go ahead. Kadami ka pa sa mga salita, doon ka pa nagapunta man sa bodyguard ni Manny Pacquiao. Nga si Choi, ito man si Choi, bakit mo ba gina-entertain si Annabel? Kita mo ginalait ang mga amo mo, entertain mo, dapat gina-block mo na siya. Buta, ako I know how to choose loyalty. Kung sino, kung saan ko. Kapag you are bad shot sa employer ko, sa nagpapakain sa akin, bad shot ka rin sa akin. Ganon ako. Hindi mo nga ma-take noon, Choy, nung nagkita tayo dito nung December. Hindi mo nga ma-take na nag-nice sa akin si Manny dahil nasaktan ka sa na-real talk ko sila last time na ako naman ay nag-aamin na may pagkakamali din ako. Dumapatay ka gani, kulang lang kung naging lalaki ko, makipagsuntukan ka sa akin. Ina nga minunga kung tutusin, hindi ko minura si Manny kag si Jinky, ha. Dumapatay ka, bakit? Ginano ka ba ni Annabel? Ginarigaluhan ka sa nga matanda. Huwag ka magpadala-dala. Kung ako, may isang tauhan ko tapos nakikipag-okay sa kaway ko bilat Iloy si Sante kaya. Hindi na yan pwede sa akin, kita mo gikaway ko. Pag ginalibak ko to, kinasuhan niya ko to pagkatapos ko tulungan sa milyones tapos gina-accept mong kanyang messages, no. Kaliwali. So, ganon. Hindi ka nag-stop. Lahat na lang ang tao, ginapanglait mo. Hindi na nag-damor ba lang, hindi nagasagot sa iyo ba lang. Damor mo pag ginadudo. Bilat sing Iloy man siya nga klase sa pagkatigulang man ng iyo. Paman niyo. Doon ka pa buang-buang na sa this is not about only na pinaglalaban niya kanyang mga rason. Hindi na ito paglalaban sa rason mo. Pang-aalas ka na niya. Hindi ka kakutinto, ginimbaras mo na ang bakla.
Ginakusar mo na bilat sing Iloy, nagastusan na sang katakot-takotan. Anong pinagsasabi mo nga binayaran? Ni Jinky Pacquiao kang Manny Pacquiao ang piskalya? O sige, ngayon, pwede ka kakusaron sa piskalya nga nagawak sa kaso nyo ni Ador. Totoo ba? Nga ginbayaran ka piskal, tanungin ko nga kung sino pangalan sa piskal, shout out ko dito. Sinungaling daw gawa-gawa ka sa salita mo, nga tigulang. Lahat na lang ng mga taong bilat sing Iloy ko ginabirada mo, wala sala. Sa lahat kayo dyan nga inagrabyado sa matandang gurang. Mag-message kayo sa akin kasi sobra-sobra nagignisaya. Pati ang mga Rolex, ang pamangkin niya nga si Charissa. Si Carissa, Claire, hindi mo gimbigay. Sa 200,000 nga talimpi, binigyan mo lang 1%, do wala ka kuyawan. Gaga nga matanda. Ikaw, ang numero 1 nga manluluko. Latsing Iloy ka, ako nag-scammeres ako pwede sa friends ko. Scammeres ko sa ibang tao. I am an scammeres with a heart. Ariyo may mga salita, so binayaran ka no sa mga Pacquiao ang piskal kung di ka bisunungaling, nagaga ka. Nagkakalat ng chismis, binayaran ni Manny and Jinky ang mga piskal. Ay, abaw! May ebidensya ka, Day! Day! Saan ang ebidensya mo, Day? Nga nagbayad ng mga Pacquiao? This is a serious allegation. This is not just a joke. You are accusing somebody from the Department of Justice that got money, that were bribed by the Pacquiao. Do you have an evidence, a strong evidence, a smoking gun that would make your statement true? Saan banda? May ano kami bulang kristal, di puta, ano kami Spirit of the Glass? Tinanong mo Spirit of the Glass, Spirit of the Glass, Spirit of the Glass, Spirit of the Glass. Binayaran ba ni Manny tsaka ni Jinky Pacquiao ang piskalya na naghawak ng kaso kay Ador? Sagot! Sabi sang Spirit of sumagot si Spirit of the Glass. Adik ka. Tigilan mo na ang pag-adik, Annabel. How did you know this? Saan ang ebidensya mo? May picture ka nga ginganon, ginbigay, ginamo, gini sa kanya ni Manny Pacquiao. Ang bribe na kwarta. Tapos gintanggap sa piskalya. Saan mo tinanong? Saan mo nakita, banda ni Bilat Sing Iloy? May CCTV ka, pineapple ka? Ilan ang mata mo, Bilat Sing Iloy, katulad sa pinya, kahit nakakatalikod ka, nakikita mo nangyayari? Sa Spirit of the Glass ka nagtanong. Spirit of the Glass, Spirit of the Glass. Binayaran ba, Day? Ni Manny, Day, tsaka ni Jinky, Day, ang mga fiscal, Day, sa kaso kulay kay Ador? Sagot. Sabi sa Spirit of the Glass, tigilan ang pag-adik, Uy, Bisaya, Annabel Conjuring. Yon ang sabi sa Spirit of the Glass, tigilan mo, Day, na. Kasi kapag nag-aspo ka, ginalagyan mo sa mga asiton, huwag mo kasi mag-chemis. Pag may lang, wag mo nilagyan sang asiton, ginasimpon-simpon mo kasi, Bilat Sing Iloy ka rin. Doon sa nagtanong, tayo sa Spirit of the Glass. Yung Spirit of the Glass, ano din kasi anas, ang Spirit of the Glass, sinagot siya, tigilan ang Annabel Conjuring. Lahat na lang yung mga tao, ito siya lang ang perfect, lahat ng tao, masama. Na-display sa kaso, hindi ako titigil, hindi natutulog sa prekurita, sige, Bilat Sing Iloy! Mana sa Marcolita? Palagi ka na lang Bilat Sing Iloy, ka na nanakot sa tao. Ano mo si Marcolita, kabe? Mo sa? Nga ang lahat ka sasabihin mo kay Marcolita, mauuu si Marcolita sa'yo? Di akala mo Bilat Sing Iloy, yung karelasyon niya sa Marcolita kasi hindi na sa mapaligayan ni Eddie mo. Si Eddie ngayon, tayo siga, muna lang na. Hindi natutulog sa Marcolita. Why do you love to involve or fucking name drop? Who the fuck are you? Hindi mo pa ganito nasagot-sagot to ng mainam to ganito a concrete reason why these 3 maids of yours before went to the Department of Labor and complained you. You did not give their salary. Hindi mo binigyan sang karapat-dapat nilang mga kwan, mga benefits. Nakaabot ka sa tulso, kagaglado. Akala mo kung sino nga prominente ang Bilat Sing Iloy, palagi ka nalang may kabastusan, kag-iskandalo. Si Ador since January, pagkapangiyak-niyak sang pambabastos mo kung saan makaputa. Nasa kwan siya, sa wedding siya, kung hindi, sabi iskandalusa, nga squatter, nga kwan, is architect. Sabi niya kay Daddy Chabit, bakit kasama mong bayot na yan? Why do you behave this way? Dapat, ang pagka-squatter, ilalagay mo rin sa tamang panahon, sa tamang lugar. Kung mga nasa 5-star hotel ka, huwag ka mag-in-squatter doon, nakakahiya. Narinig sa mga tao, bakit kasama mo ditong squat, ang si Bayot? Bilat Sing Iloy, wala ka sang anak na Bayot, girl. Grabe nga niling pagkuhan sa anak mo, nagarumansanay sila sang boyfriend niya sa internet. Makatawag sa Bilat Sing Iloy kay Abdul nga Bayot. Puta do ang mga anak niya, puro straight. Ka ipokrita si mo.
Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suwestyon, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. And goodbye.